Si Samantala, inirekomenda ng Department of Foreign Affairs sa Malacanang ang pagpapatupad ng sariling fishing ban sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc. Kasunod yan ang fishing ban ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Saksi si Cara David. Kung mag-import sila ng ban sa mga kababayan nila na sila nag-harvest, bakit di natin welcome yung ban yan? So, makaka-recover lalo na ito panatansin. Ikinatuwa ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagpapatigil ng China sa pangingisda sa pinag-aagawang Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea mula May 16 hanggang August 1. Mas maramihan daw kasing mangisda ang mga Chino kaya mabibigyan daw ng pagkakataon ng karagatan doon para makapagpahinga o makarecover. Dahil sa hakbang na ito ng China, inirekomenda na rin ng ating Department of Foreign Affairs ang pagpapatupad ng sariling fishing ban sa mga Pilipinong mangingisda. Our position is we do not recognize China's fishing ban inasmuch as portions of the ban encompass our exclusive economic zone. It would be advisable for us to issue our own fishing ban for a period of time to replenish our fish stock. May mga hakbang na rin daw na pinag-aaralan ng Pilipinas, kaugnay naman ng hindi pagpapapasok umano sa China ng mahigit 3,000 metriko toneladang saging mula Pilipinas. Yan ay matapos daw bumagsak sa phytosanitary standards ang mga saging dahil may peste umano ang mga ito. Sa ngayon, China ang ikalawang pinakamalaking importer ng saging mula sa Pilipinas. Kaya paalala ng Pangulo, Importante, i-diversify rin natin yung pinag-exporta natin para naman hindi tayo nakatali sa desisyon ng isang bansa. hinala naman ng isang grupo ng exporter baka may kinalaman daw ito sa alitan ng Pilipinas at China. Officially, there is no showing that this is a official policy. But there are indications that it is being used as a pressure point. Pero ayon sa Bureau of Plant Industry, nagsimula nang maghigpit ang China isang buwan pa bago uminit ang alitan kaugnay sa Bajo de Masinloc. Nasabing issue dahil daw po dun sa away dun sa Scarborough Shoal. Napakalayo naman po, ma'am, kung halimbawa kung tutusin po naman ay ito naman mga pesting ito ay mga quarantine matters. So, itong issue po ay tungkol po sa banan. Magpapadala ng mga tauhan ang Bureau of Plant Industry sa China ngayong linggo para imbestigahan ang sinasabing peste. Iba raw kasi ang nakita ng mga Chinese authorities na peste sa karaniwang nakikitang peste sa mga saging sa Pilipinas. Talaga po bang may teste yung pinadala nilang sa akin dun? Ayon po dito sa markings ng kanilang banana, talagang sa kanila galing itong may peste sigurado lang kasi may findings nakita. Pero ang problema, yung klase ng peste. Yun lang, yun ang still questionable pa. Ako po si Cara David, ang inyong saksi. At sa iba pa ring balita, sinisisi ni Senador Tito Soto sa Department of Justice ang pag-alis sa bansa ng Panamanian diplomat na inireklamo ng panggagahasa ng isang Pinay. Pero umalma si Justice Secretary Laila de Lima. Wala naman daw silang kapangyarihang pigilan ang pagbiyahe ng diplomat. Saksi si Lia Manialac del Castillo. Masamang black eye ito sa bansa natin. Ang ibig sabihin at na mensahe sa mga ibang bansa pwede palang mambaboy at mambastos ang mga diplomat agents o diplomats. Ganun na lang ang pagkadismaya ni Senador Tito Soto sa pag-alis sa bansa nitong Biyernes ni Eric Shix, ang Panamanian diplomat na inireklamo ng panggagahasa ng 19 anyos na Pilipinang itinago sa pangalang Pamela. Hindi kasi binawi ng Panamanian government ang immunity ni Shix sa kabila ng hiling ng gobyerno ng Pilipinas. Ang tanging nagawa ng Department of Foreign Affairs, ideklara si Shix na persona non grata nitong Sabado. Pinapatawag ni Soto ang mga opisyal ng DFA, gayon din ang Department of Justice na naunang nagsabing walang magagawa ang Pilipinas dahil may immunity si Shix alinsunod sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Maliwanag na nga rin sa Vienna Convention Ang linaw Pag hindi sa official function ginawa yung krimen, hindi siya covered. It's as simple as that. Nauna na rin sinabi ng DFA na hindi sakop ng immunity ang mga kasong sibil at administratibo. Pero muling giit ng Justice Department, wala silang kapangyarihang pigilan ang pag-alis ni Shix. Nakakalimutan na ata ni Senator Soto na I've been, the power of the DOJ to issue watch lists or HDO had been restrained by the Supreme Court. So wala akong basehan para pigilan siya. Huwag naman sana ganun na basta-basta na lang ako inaakusahan ng kung ano. Na unang-una, wala akong puder
napigilan siya. So would you say, ma'am, na unfair po yung... Very unfair. Nasa DFA na raw ang bola kung gustong pabalikin ang diplomat. Probably we can ask the Panamanian government to do its own investigation and hold him accountable under their own laws kung talagang may pananagutan siya sa krimen na yan. Wala pang tugon ng DFA sa balak na pagpapatawag sa kanila ni Soto. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi. Samantala, binasura ng MTRCB ang mosyon ng TV5 na bawiin ang suspensyon sa programa ng magkakapatid na Tulfo. Hihintay naman ng TV5 ang desisyon ng Court of Appeals sa kanilang hinihinging TRO sabay giit na nilalabag umano ng MTRCB ang kanilang press freedom. Saksi si June Veneracion. Tuloy ang suspensyon sa programang T3 kung saan binantaan umano ng magkakapatid na Erwin, Rafi at Ben Tulfo ang mag-asawang Claudine Barreto at Raymar Santiago dahil sa pananakit umano sa kuya nilang Simon. Ibinasura ng MTRCB ang hiling ng TV5 na alisin na ang 20-day preventive suspension sa programa. Gayon din ang pagpapatigil sa adjudication proceeding ng T3. Hindi rin pinabigyan ang motion for reconsideration ng TV5. Tatlong parusa ang nakikita ng MTRCB. Isa na rito ang simpleng pagsaway dahil humingi na ng paumanhin ng mga host. Pero pwede rin daw magpataw ng suspensyon sa programa o kaya'y kanselasyon pa sa pagpapalabas ito. Ang umaalingaw-ingaw naman po na reklamo, especially sa general public, yung pagbabanta po di umano dito is already constitutive of grave threats, which is a crime. If you consider that particular angle, then our panel would have to consider that very, very, very seriously. Wala nang susunod na hearing ang adjudication panel ng MTRCB. Ang mangyayari na lang, kailangan nila magsumite ng kanilang mga ebidensyang prosekusyon sa May 17. May 21 naman ang TV5. Pagkatapos noon, saka na magdedesisyon ang tatlong miyembro ng panel. Target ng MTRCB na ilabas ang hatol sa kalagitnaan ng Hunyo pero depende pa rin ito sa desisyon ng Court of Appeals. Sa hiling naman ng TV5 na mag-issue ang korte ng temporary restraining order sa preventive suspension order at adjudication proceeding. Ang TV5, hihintayin daw ang aksyon ng Court of Appeals. Sabay giit na nilalabag umano ng MTRCB ang kanilang press freedom. Ang ground crew namang si Charis Sid Bokbok na nakunan pa ni Mon Tulfo habang may kausap sa telepono nung binubuliwan umano ni Claudine Barreto, nag-resign na ayon sa Cebu Pacific. Takot naman daw magpa-interview ang isa pang nasigawan umanong ground crew na si Christine Ilagan. Basta na lang daw nagtaas ng boses na hindi nila alam kung bakit. Basta nagmumura lang na nagmumura. Walang mismong sinabi. Tapos sabi ko, isipin na lang na trabaho din, kasama sa trabaho yun. June Veneracion ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa iba pang balita. 11 ang patay habang 10 ang sugatan nang mahulog sa bangin ang isang jeep sa Bontoc Mountain Province. Ayon sa pulisya, paakyat ang jeep sa matarik na kalsada nang mahulog ang isang bagahe. Inihinto ng driver ang jeep para kunin ang bagahe ngunit dumausdos na ang sasakyan pababa sa bangin. Nasa kustudiya na ng Bontoc Police ang driver at inaalam na raw kung overloaded ang jeep nang mangyari ang insidente. Samantala, sumailalim na sa inquest proceedings si Ryan Dominguez, isa sa mga tinuturing na suspect sa pagpatay sa carnap case star witness na si Alfred Mendiola. Pero hindi natapos sa inquest sa DOJ ngayong gabi kaya bukas pa malalaman kung matutuloy ang pagsampa ng reklamong murder laban kay Dominguez. Desidido namang magdemanda laban sa magkapatid na Dominguez ang ina ng isa sa mga pinatay na kasama ni Mendiola. Dahil buhay po yung inutang nila, kailangan pong pagdusahan nila sa kulungan yung ginawa nilang pagpatay sa anak ko. At sa ibang balita, naghain ng not guilty plea si dating DOTC Secretary Leandro Mendoza para sa kaso kaugnay ng kontrobersyal na NBN-ZTE deal. Iminwestra lamang ni Mendoza sa kanyang abogado ang kanyang pahayag ng basahan ng sakdal ng 4th Division ng Sandigan Bayan. Nagpapagaling pa rin kasi si Mendoza matapos ma-stroke. Kasama niyang akusado sa kaso ang mag-asawang Mike at Gloria Arroyo at si dating Comelec Chairman Benjamin Abalos. Magandang balita naman, nagawagi sa kauna-unahang Lego League World Festival sa St. Louis sa Amerika, mga estudyante ng Dr. Yanga College sa Bocaue, Bulacan. Third place ang kanilang nakamit para sa best presentation sa robot nilang Meat Anti-Germ and Infection Solution.
o anti-botcha machine. Ayon sa kanilang coach si Beryl Cruz, inspirasyon ito para makagawa pa sila ng maraming imbensyon na maaaring pakinabangan ng maraming Pilipino. Saksihan mamaya. Sa sports, saksi Brian Di Hawaiian Punch Viloria matagumpay na naidepensa ang kanyang WBO flyweight title. Pagawa ng notebook sa isang paper factory sa Malabon, tampok sa barangay Saksi. Sa showbiz saksi, may dugong Pinay na si Jessica Sanchez mainit na sinalubong sa kanyang homecoming sa San Diego, California. Susunod na season ng Survivor USA sa Pilipinas daw gagawin. Huwag bibitiw. Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.